Ilan ba asawa mo? Nagkaroon ako ng tatlo. Tatlong asawa. Nagkaroon ako ng tatlong anak. Ay, 4 na anak sa tatlong lalaki. Ibig mong sabihin nakatatlong asawa ka na? Kasi hindi pinalad eh. Hirap po bilang isang babae yung okay naman yung trato mo sa kanila tapos ganun lang yung susukli. Minahal mo naman sila ng tapat pero di ka pa rin naging sapat. Uy, pusang gala. So, ginawa mo ang lahat. Sa mga naging asawa mo, ginawa mo na ang lahat. Pero di pa rin sapat. Hindi ka pa rin sapat. Emotional po. Emotionally. Tsaka physical. Ha? Physically po. Physically, pwede ba makiupo? Opo, tuloy po kayo. Okay, ano pangalan ni ma'am? Daisyline na bata. Desiree? Daisyline. Desilyn. Opo. Ilang taon na po kayo? 33 po. 33. 33. Opo. Ilan anak? 4. 4. Opo. Mukhang masayahin si mama. Ano pro? Labas lang. Ha? Sa labas lang. Sa labas lang. Bakit? Ba't mo naman nasabing masayahin sa labas lang? Hindi pa pwedeng inside and out? Hindi po eh. Kailangan ko lang po kasing maging masaya sa harap nila kasi ayoko na pong maulit yung halos magpakamatay. Ay, bakit? Anong nangyayari? Sana lang. Sige. Pag-usapan natin yan, Ate Desilyn. Yan, okay lang tumabi sa'yo? Opo. Okay. Desilyn, Opo. ang ganda ng ano mo. Tenga. Oh, bakit ganon? Sinanay ko. Ha? Ganun din yung tenga. Nanay mo sila. Sino yun? Anak ng nanay mo yun? Hindi po. Anak ko po. Ay, anak mo. Ilan na ba anak mo? 4 po. Oh, ano trabaho asawa mo? Ng ex. Ha? Ex po. Ay, bakit ex agad? Ilan ba asawa mo? Nagkaroon ako ng tatlo. Tatlong asawa. Nagkaroon ako ng tatlong anak. Ay, 4 na anak sa tatlong lalaki. Ay, 4 na anak sa tatlong lalaki. Ilang taon ka nag-asawa? 18? 18. Ibig mong sabihin nakatatlong asawa ka na? Kasi hindi pinalad eh. Ilan plano mo maging asawa? Hindi ko naman po hiniling ng marami. Kaya lang sir, Sorry Hindi, kasi sabi mo tatlo na yung asawa. hindi naman totally tatlo yung... Siyempre, hindi ko naman sasabing 2 lang kasi yung huling anak ko, hindi naman po sa asawa ko yun. Sa ex-husband. Oo. Hindi naman po. So, ibig mong sabihin, sa unang asawa may anak ka? Isa po. Ilan? Isa. Grade 9 na po. Tapos sa pangalawa, 2. tapos sa pangatlo, Isa. pangapat, Wala po. wala pa. Wala po. Hindi na po. May balak ka pa mag-apat. Hindi po. Hindi pa. Hindi na po. Ano nga ba nangyari? Bakit umabot sa puntong ganun? Sabi mo kanina, masayahin, pero sa loob may problema. Ano ba problema? Noong una ko po kasi naging kinasama. Ano po? Tamad. Ha? Tamad po. Ay, tamad. Na Saan siya masipag? sa mamugbog. Allah. Kasi nagsiselo siya. Dati kasi nakatira naman po kami sa kanila. Kaya lang ang problema, syempre, lugar nila yun, maraming maghahanap sa kanyang kakilala niya. Hinanap ka ni kumpare mo, sabi ko. Punta dito kanina, hindi ka naman naabutan. Nakipag-istorya pa nga para sana mahintay ka. Kaya lang, hindi ka pa dumating, ang tagal mo, malis na lang ka. Pagsiselosa niya po yung gano'n. Sabi ko, hindi naman po ako gagawa ng gano'n kaano na bagay. Lalo na't yung bahay namin, tsaka yung bahay nila, ganyan lang, yung kalayo, sa ganan ko po. Hindi naman po ako ganun katanga, sabi ko sa kanya. Saka di ko naman gagawin yun. No. Tsaka pag nalalasing po yun, binabato niya po yung damit namin ng anak ko sa putik. Oh? Oh, lagi po. Sa anong dahilan? Sa selos. Sa selos lang talaga. Oh. Oo. Kaya sabi ko, pag ako nakaalis dito, hindi na ako babalik. Oo. Kaya pinanindigan ko na lang po kasi nananakit ko siya physically. Nasubukan ko po yung ginanon dito sa tiyan. Sinuntok ka niya. Okay. So, sa pangalawa naman, ano nangyari? Okay naman nung una. Sa totoo lang, 3 po yung anak namin. Hindi po pinalad yung panganay. 3 yung anak mo sa pangalawa. Opo. Kaya lang hindi Namatay pinalad. po yung panganay. Okay. Buntis po ako umuwi ng Bisaya.
6 months. Pero, At taga Bisaya yung napangasawa mo sa pangalawa? opo, yun po kasado. Hmm? Kasado. Kasado? Opo, I mean, kasal. Kasal kayong dalawa nung pangalawa. Kaya lang nung nawala yung panganay namin, nananakit na po siya. Nananakit na po. Nung nawala yung panganay. Hindi ko po alam kung bakit po biglang nagbago yung tingin niya sa akin. Hanggang sa, nung dumating po yung part na yun, kumuha po ko kagad ng medical legal para sa kasiguraduhan ko po kasi wala pong alam yung magulang ko, hindi po ako nagkikwento. Kasi gusto ko, wala silang malaman ng gano'n, lalo't ako lang po yung anak nila eh. Mm. Ay, nag-iisa kang anak naman ng nanay mo. Okay. So, nung sinaktan ka sa pangalawa mong asawa, nagpa-medical ka? Opo, tapo ako sa Bausi. Tapos, ano nangyari? Nag-ano po ng papel doon. Tapos nung time na i-ano na yung umatras po ako kasi nag-okay naman po siya. Mm. Tapos sabi ko sana hindi niya na ulitin. Kaya lang yung trato ko iba po eh. Hindi ko naman po pwedeng iwan doon sa Bisaya. Pinadalhan po kami ng pamasahe ng nanay Oo. para makauwi dito. Kaya lang hindi ko pwedeng iwan kasi yung panganay, yung anak namin na nagbuntis ako doon eh. Pangalawa babae. Mm. Eh, makaama po siya eh. Mm. So hindi ko naman po pwedeng ilayo yung tatay niya kasi baka po anong mangyari sa kanya. Nakatatay po kasi. So iniwan mo yung anak mo doon? Sinama ko po siya. Sinama mo rin? Opo. Pati yung asawa mo andito? Opo, sinama Yung ko. pangalawa? Opo. Pero nagtatrabaho na po siya. Yung asawa mong pangalawa? Pero bakit kayo nagkaroon ng asawang pangatlo? Naghiwalay na rin kayo ng pangalawa? Opo. Kasi sa masasakit na salitan lagi niyang binabato. Mm. Kagaya pong walang pentang ina. Sinasabihan kang ganon? Hirap po masabihan ng walang pentang ina kasi yung pagbibigay buhay mo pa lang habang pinapanganak mo yung anak mo, Chris, buhay na yun. Mm. Hindi mo alam kung pagkatapos mo mga anak, buhay ka pa ba. Dumating po sa time na nag-apply siya ng May. So, pasukan na po ng July. August 15 pa po siya nakabigay. So, yung pasukan ng dalawang bata, kailangan kong kumita. Nagtanim po ako ng palay dyan sa bukid po kahit umuulan. Para lang po may pambili ng gamit ng bata. Mm. Kaya masakit sa loob ko yung masabihin ng walang kwentang ina. Kasi kahit trabahong panlalaki, kaya ko naman po eh. Kahit nga po pagbibilad ng palay tsaka mais, kinakaya ko po yun. Oo. Para lang po may pandagdag din po. So, sa madaling sabi, naghiwalay din kayo sa kalaunan ng pangalawa mong asawa. Opo. Sakit na kasi. Lagi masakit yung dibdib ko. Tinasabihan ako ng masamang salita. Mm. Ano ba trabaho ng asawa mong pangalawa? Security guard. Security guard. Nasaan na ngayon yun? Sa Pampanga po. Doon na siya. Nag-asawa na rin. Wala po. Mga jowa. Mm. Pero kasal kayo nun. Opo. Yung pangatlo naman. Anong trabaho ng asawa mong pangatlo ngayon? Driver po. Driver. Kumusta naman ang samahan nyo ngayon? Okay po kami, kaya lang hindi pa po siya pwedeng pumunta dito sa ngayon. Ay, bakit? Hindi pa po alam ni tatay. Ay, hindi alam ng tatay mo? Opo. Paano hindi alam ng tatay mo? May anak na kayo kamo. Akala niya po yung tatay niya, yung Bisaya. Oh. Nasaan ba yung tatay mo? Diyan po sa Mamanggahan. Ala! Nililihim mo pa yan, pero nililihim mo pa sa tatay mo na may anak na ay asawa ka na pangatlo. Hindi. Hindi naman niya alam, pero may anak ka na. Di ba? Mapapanood na niya to mapapanood ng tatay mo to, mabubuking ka na. Paano yan? Wala po silang cellphone. Wala silang cellphone. Hindi, makikinood yun. Tinutuwan-tuwa ka pa sa kalukuhan mo. Katama ba? Sorry ha? Parang tuwan-tuwa ka pa na walang cellphone. Bigyan ko ng cellphone yung tatay mo para mabuking ka lalo. Hindi, alam naman na ng nanay mo. Opo. Ano sabi ng nanay? Open po. Hindi naman po ako pinagalitan ng part na yun kasi buntis po ako na ayaw nilang may stress. Ayaw lang ng nanay mo na ma-stress yung tatay mo. Ako po. Kaya kinonsinti ka na lang. Hindi po ako po. Hindi po pwede. Hindi po pwedeng malaman ng tatay mo. Kasi may mga time po na kapag nakakatanggap ako ng masakit na salita, hindi po ako nakakahinga sa nahirapan po ako. Kaya, so ibig mong sabihin,
possible na makakarinig ka ng hindi magagandang salita pag nalaman ng tatay mo. Opo, posible. Pero alam mo ba na walang sikretong hindi nabubunyag? Alam ko naman. Mas maganda siguro, total alam na ng nanay mo, paliwanag mo na lang yung side mo na talagang Wala na. kailangan maghanap ng partner. Kaya try and try hanggang makahanap ka ng right guy, di ba? Hindi mo naman siguro ginustong maging tatlo, gaya ng sinabi mo kanina. Hindi. Hirap po bilang isang babae. Okay naman yung trato mo sa kanila, tapos ganun lang yung susukli. Hmm. Minahal mo naman sila ng tapat, pero di ka pa rin naging sapat. Uy, pusang gala. Ganun talaga siguro pag lalaki, nangangaliwa eh. Oh? Tapos kapag ikaw yung gumante, Oh, masakit sa kanila, ikaw pa masama. ikaw masama. Pero ang kasabihan ko po kasi, huwag mong gawin sa kapwa mo yung ayaw mong gawin sa'yo. Hmm. So, ginawa mo ang lahat. Sa mga naging asawa mo, ginawa mo na ang lahat. Pero di pa rin sapat. Hindi ka pa rin sapat. Kinulang sila. Kinulang. Paano nga bang magandang gawin para maging sapat ang isang babae sa isang ama? Di ko alam po. Sa isang asawa pala? Ang alam ko po sir, talaga ang problema po lalaki. Oo. Kasi Bakit mo nasabi yon? Sige nga. karamihan po kasi nangyayari sir. Pag Jessie, saan si Jessie? nagkaroon na po kasi kayo ng anak, Oh. mag-iiba na po yung paningin nila sa'yo, mag-iiba na yung pagtrato nila sa'yo. Pero samantalang nung bago pa lang kayo, Oh. masuyo pa silang aluhin ka ng kumain ka na ba? Oh. Ganun ba yung mga nauna mong asawa pag bago pa lang kayo? Okay pa po. Okay pa, malambing pa. Pero pag nagkaanak na kayo, Hmm. tumagal na. Kaya nga sabi nila, kung nalulosyangan ka sa asawa mo, bigyan mo ng pampaganda, hindi yung titingin ka sa iba. Oo. Hmm. Tapos pag tumingin sila sa iba, nabuko mo, Oh. sabihin nila insecurities mo pa. Oh. Parang ang dami mo tuloy kalaban, ate, ano? Yung Dami unang po. asawa. Hindi naman totally kalaban, yung parang ang dami mong dapat paliwanagan. Opo, ang dami po talaga. Lalo na sa part ko ngayon na Yes, upo ka dito. Para marinig ka ng usapan, para makarelate ka. Ang hirap. Lalo na pag yung pambababae ng asawa mo, sakop pa ng kapatid niya. Oo. Paano, ano? Sorry? Sakop po. Yung ibig ko pong sabihin, sir, alam nila na yung kapatid nila may iba. Oo. Pero yung lumalabas, yung kapatid nila matino. Oo. Ikaw lang yung hindi. Patay tayo dyan. Kaya nga po, yun yung tingin nila. Kasi syempre, tatakpan nila yung... Pinapanigan nila, Opo. kinukonsente nila kung Opo, sa ganun. tapos ako yung- Tapos palabasin nila, ikaw ang malandi. Po. Kasi nga po, nagkaroon ako ng anak. Oo. Na ang rason ko po, alam nabuo, patayin ko. Pinagkasalan na nga ako, dadagdagan ko pa ba? Oo. Hindi ko naman po kayang pumatay ng tao, wala naman pong kalaban-laban. Bata po yun eh. Oo. At saka walang kinalaman yung mga bata, di ba? Opo. Kaya, yung barkada ko doon po ako nagtago kasi balak po sana namin itago. Alin? Si Baby. Oo. Doon ka nagtago sa barkada mo. Siya po yung sumuporta lahat po, pati ultrasound, pangdamit ng bata. Pero nung nanganak, dito pa rin ang bagsak kay nanay tatay. Opo. Ano sabi ng Kasi tatay? nalaman naman po nung pangalawa No. meron. Kasi umuwi naman siya. Tinanggap niya naman. Sabi niya, tatanggapin ko yan. Ako na lang bahala dyan kung di magbibigay yung totoo. Basta wag ka na mag-asawa, sabi niya. Sabi ko, okay. Tanggap mo. Basta, ako na susuporta, wag ka nang tumawag doon, sabi niya. Sabi ko, sige. Doon sa pangatlo. Opo. Wag na daw po akong tatawag, sabi nung So ibig sabihin, nagkaroon ka ng relasyon doon sa pangatlo, pero nag-uusap pa kayo doon sa pangalawa. kasi para sa, uwian po kasi siya dito. Umuwi pa rin dito. Sa mga bata po kasi. Malalaki. So ibig sabihin, mahal ka pa rin nung pangalawa. Kasi nagsasabi siya na huwag ka nang tatawag doon sa tatay nung... Siguro nung buntis lang ako.
Kasi nung nanganak ako, parang pinamukha lang sa kanya yung ano siguro. Wala na, nag-iba na. Ngayon nag-iba na naman. Nag-iba na po nung nailabas ko na po yung bata. Nanganak nga po ako, hindi siya umatim. Sabi niya, uwi siya pag mga Siyempre, pati aatin, hindi naman niya anak yun. Pero yun po yung usapan namin kasi nga sabi niya, akuin niya. Oo. So nasa good term po kami kahit hiwalay na. In good term kayo. Opo. Kaya lang yung nangyari, kabaliktaran naman. Later on, hindi na good term. Hindi na. Nagbago na isip niya. Nagbago na siya. Baka naisip-isip niya na, ay, hindi na pala. Siguro. Or nasusulsulan ng mga kapatid kasi sinabi niya rin sa mga kapatid niya. Tapos nagbabanta pa po na kung saan tayo aabot. Sabi po nung nangyari to, wala na tayo eh. Buti sana kung tayo pa habang ginawa ko yung kabulastugan. Di alam mo wala na tayo eh. Ikaw nga tayo pa, nangaliwa ka na, huli pa kita. Ibig sabihin yung asawa mo, nahuli mo rin siyang nangaliwa na. Opo, nakikipagkita po sa mga kasulad niyang lady guard po. Patay tayo dyan. May screenshot pa nga po ako. Pero ayaw niya pong aminin yung... Sabi ko, okay lang, di mo aminin. Wala naman babaerong umamin eh. Kaya nga po, yung kahit huling-huli mo na walang saplot eh, di pa nga inaamin eh. Oo. Kasi walang lalaki umamin, lahat ng lalaki sinungaling. Papatay, uwian na. Jesse. Ulan, okay. Marami na sasaktan. Ganun ba yun? Kaya, Sabi ko, kaya nga pinatabi ko siya rito para magtigil na siya. ay, magtigil na po. Oo, siya. Hindi naman lahat ng lalaki. Ay, siguro, sir, kung talagang hindi po lahat, siguro sa 1,000 may isa. Oo. Marami pa yun. Marami pa rin. Alam mo nga, sir, sabi nila, pag maghanap ka daw ng lalaking magalang, Oo. masunurin, Oo. mabait, magmahal. Oo. Sabi ko, guni-guni mo na lang. Oo, papatay. Kasi ngayong araw, bukas wala na yun. Oo. So, ibig sabihin, ganun ang naging experience mo sa mga una, pangalawa. Opo. Mabait lang sila sa una. Siyempre may kailangan. Paano kanila, sige, sabihin natin doon sa una, sabi mo malambing sila sa una. Paano kanila nilambing nung una? Kumbaga, may ganito, yung usapan, ganun. Kinakausap ka pa nila. Meron pa kayong oras na para magkwentuhan ng mga bagay-bagay ng buhay. Yung tumagal, ayaw ka nang kausap eh. Oo. Ayan. Nung bago pa lang kayo, siyempre, ipagluluto ka pa. Ipagsasandok ka pa. Opo. Sarap pa yung lambingan, tapos kakain kayo dyan. Opo. Sarap pa. Siguro masasabi ko to doon sa dalawa kasi hindi ko man naranasan sa pangatlo eh. Sa pangatlo. Pero nung nagkaroon na kayo ng anak, paano kanila awayin? Mumurahin ka na, putang ina mo. Ay, Ano yan, naglalaba ka lang, hindi ka marunong magluto? Oh. Samantalang siya, nagsiselfone lang din. Wala namang ginawa. oh. Kaya nga po, ang hirap eh. Tapos nandito pa kami. Pwede naman siyang tumulong. Pag naglalaba ka sana, tulungan ka man lang kahit yung magsaing. Oo. Hindi yung mumurahin kang putang ina mo. Wala ka pang sinaing, hindi ka ba titigil dyan? Ay, ganun. Ay, bad naman yun. Opo, kaya nga po eh. Masakit talaga. Emotionally, yun po talaga yung binitawan ko sa pangalawa. Kasi puro masasakit na salita, sasabihan ka pang walang kwentang ina. Dapat pinadoktor mo yung uso, baka pasmado ang bunganga. Kung may kapatid lang sana akong lalaki, Oh. baka nahusuan din. Sa totoo lang kasi, para sa akin kasi guys, sa mag-asawa kasi, gaya ng problema ni nanay, naglalaba daw kasi siya. Siyempre, ang nanay, pag naglalaba ng umaga yan, nasimulan sa umaga, gusto niya bago mag-lunch, matapos yan. Kaya, tudula ba yan? Kuskus, piga, di ba? Para matapos. Pero, kung si tatay naman, ay kompleto talaga yung maibibigay, kahit hindi siguro tumulong maglaba, kung talagang may trabaho, day off niya halimbawa, parang bonus na lang yun eh, yung lalaking tutulong talaga. Madala. 'Di ba? Bonus na lang sa lalaki na kahit may trabaho pag uwi, tutulong pa sa asawa. Pero right na rin para sa akin lang correct me if I'm wrong mga kababayan, para sa akin lang, bonus na lang yung tutulong siya, pero karapatan niya rin magpahinga. Pero sana bago
pretend na pagod si tatay na maghanap ng makain, may right naman siyang hinto ka muna kasi kakain na tayo, magsaing ka. Pero sana, kumplito naman yung binibigay niyang budget para sa pamilya talaga. Kaya naman siguro pumapalag si nanay na naglalaban na, ito naman asawa ko, naglalaban na ako dito, hindi man lang makapagluto. Diba? Kaya niya may susumbat yun kasi hindi siya satisfied sa financially support na ibinibigay ng tatay. Kaya ganun. Pero kung kumpleto talaga yung maibibigay ni tatay, kasi kung father di pamilya ka, responsibilidad mo talaga yan. At responsibilidad ni nanay yung maglaba, magluto. Pero yun nga, balikan natin yun. Kaya maisusumbat ni nanay na naglalaba ako, pwede ka naman magsaing para matulungan mo ko. May reason siya kasi tingin ko hindi sapat yung financially, di ba? Pero kung enough yung naitutulong, siguro hindi makakasumbat ang nanay, di ba? Pero hindi po pare-parehas ang lalaki kasi nung empleyado pa lang ako dito sa Maynila noon, di ba? Pag day off ko, kahit na may trabaho ako, uuwi ako sa bahay, tutulungan ko pa rin yung asawa ko maglaba. Tinutulungan ko, nangyari yan, honestly. Di ba? Or hindi man ako tutulong maglaba, ako na ang magluto. Kasi pag galing ko ako sa day off noon, pag uwi ko sa bahay, una, mamalingki ako. Tapos pag uwi sa bahay, magluto ako. Yung asawa, nandyan, maglalaba lang. Di ba? Mga panahon po kasi na yun, sir, dito lang naman po siya sa probinsya, wala siyang trabaho. O yun naman, yun. Kaya nagkakaroon ng away. Diba? So wala siyang trabaho. Ikaw naglalaba. Gusto niya ikaw lahat. Mali. Dapat share-share kayo sa trabaho, di ba? Sabi nga nila, ang mag-asawa, Nagtutulungan sa hirap at ginawa, sa sarap lang. hindi siya, oo, tama, magtutulungan, magsasama sa hirap at ginhawa. Pero sinamahan ka saan? Sarap lang. Sarap lang. Sarap naman. Hindi po. Ay! Ikaw, bitter ka. Nagkaanak kayo ng 3 eh. Di ba? Hirap kasi pag ginawa mo na wala ng love. Bakit? Ginagawa nyo ba minsan wala ng love? Siguro dati. Oo. Ate, mapapanood to ng mga asawa mo. Dito ka na humarap. Parang nagmamakaawa kung may pag-uusap sa'yo eh. Sorry. Kanina, landi-landi mong kausap. Ngayon, may iyak ka na. Mapapanood ng mga asawa mo to. Anong mensahe mo doon sa una mong asawa? Napakabait na siya dun sa asawa niya ngayon. Huwag niyang gagawin sa akin yung ginawa niya. Huwag niya palang gagawin dun sa asawa niya yung ginawa niya sa akin. Oo. Kasi hindi lahat ng babaeng sasaktan. Dito ka tingin natin. Yan. O, sige. Tingin ka sa amin. Ganda-ganda mo eh. Hindi po lahat ng babaeng sasaktan mo, sasamahan ka hanggang dulo. Kasi yung babae, depende yan. May mga taong martir, may mga taong kayang umalis sa sitwasyong hindi na nila kaya. Yung gwardiya mong asawa. Diyan mga asawa. Oo. Sana wag mo nakawin yung mga anak ko gaya ng sinabi mo. Ay, bakit? Gusto niya nakawin? Balak niya po silang itakbo. Oo. Nagsumbong po yung bunso na sabi niya, Ma, pag uwi na daw dito si Papa ng isa pa, dadalhin na daw kami sa bayan pero kunyari lang daw. Pero kukunin niya na daw po sila. Sabi ko, sana huwag niya namang gawin kasi anak ko yun. Gusto niya na anak, di mag-anak na lang din sila ng mga jowa niya. Total marami naman eh. Pag-usapan yung maayos. Marami akong tropang SG, mga kaibigan ko, mababait naman yun. Baka may mga bagay-bagay lang na hindi nyo napagkaunawaan. Hindi, ang ganito po kasi, ang sa side ko naman po sir, hindi naman po sa nagbubuhat ako ng bangko. Ang ina, madaldal. Normal yan. Oo. Kasi si nanay, kahit madapa lang yung anak mo, masakit sa'yo eh. Oo. Pwede lang ikaw na lang yung nadapa, huwag na yung anak mo eh. Siyempre, mag-iingay ako. Sabi ko na, huwag ka dyan sa daan. Baka may sasakyan, nakawin ka. O kaya, mabangga ka dyan. Sabi ko, ayoko naman ng ganun. Siyempre, isang beses na ako nawalan ng anak. Aminin ko, kalahati ng pagkatao ko nawala yung anak ko. Kasi 17 days ko yun nakasama. Namin nakasama. Oo. Baby So, pa. masyadong ko ngayon. Kunting lang. Hindi pwede yan. Baka mano kayo dyan. Yung gano'n na sa Kasi, mahal na mahal ko yung anak ko. Siyempre. Normal na makakasigaw yung ina. Kapag yung mga anak mo hindi na nakikinig sa'yo eh. Kasi yung mga bata ngayon, hanggat di ka sumigaw,
Wala eh, kahit kunin mo sila sa magandang usapan, maya-maya ganun na naman eh. Mm. So si nanay, lalo na pagpagod, makakasigaw talaga. Mm. Pero ang laging sasabihin niya, huwag kayong makinig sa nanay niyo. Oo, ay mali yun. Po ako nasaktan sa part na, bakit hindi sila makikinig? Kaya pala ganyan yung pakikitungo ng mga anak ko, wala silang respeto sa akin. Kasi yun yung tinuturo niya, huwag kayong makinig sa mama niyo. Hindi naman porque nagkasala ako, masama akong ina eh. Mas masama akong ina kung pinatay ko yung pinagbubuntis ko eh. Pero hindi ko kayang gawin yun kasi minsan na ako nawalan ng anak. Okay. So kahit sa part na hindi ako sinamahan nung pinagbubuntis ko yun, pinagpatuloy ko. Kasi blessings ang baby. Oo. Lahat ng tao nagkakaanak. Oo. Oo, kaya pag nagkaroon ng blessing, ay baby, blessing. Okay. So sana yung asawa mong SG, pag-usapan nyo lang kasi pag itinakas niya yung anak nyo, possible na syempre kung maghihiwalay kayo tapos mag-aasawa siya, sinong kasama ng mga bata, di ba? So kawawa yung mga bata. So mas maganda at mas mainam siguro na ang bata nasa nanay. Kasi iba pa rin ang pagmamahal ng nanay talaga. Opo. Hindi natin sinasabing hindi mahal ng tatay ang anak. Iba pa rin po ang pag-aaruga. Opo, pero kung ipapaalaga niya sa iba tapos aalis siya, Ganon din. medyo lalo na pag mga bata pa, kawawa. Eh kung hindi mo naman yata ipinagdadamot sa kanya yung mga bata. Normal, nakakapunta siya dito ng Matiwaski. Oo. Nakapasok siya ng barangay ng bahay. Ayun naman pala eh. Wala namang... Hindi, tingin ko hindi naman niya gagawin yun. Mag-usap lang kayo, tingin ko lang. Hindi naman yung mga yan. Depende po, sinususulan kasi ng kapatid. Hindi, kahit sulsulan yan, pag kayong dalawa mismo, bakit kailangan mo pang itakas? Eh, hindi ko naman pinagkakait. Ganun lang. Magiging kawawa lang yung mga bata. Ganun. Di ba? Sinasabi na marunong naman daw siyang mag-alaga. Samantalang nung pinunta niya sa Bisaya yung panganay namin, yung babae, muntikan pang nalunod kasi inom na niya yung pakikipag-inuman. Isa mag-alaga ng bata. Hindi, nandito na yung mga bata. Huwag mo na isumbat yung mga mali para hindi na kayo mag-away. No? Doon ko lang po sa inaano na kung noon nga napabayaan mo, ano pa kaya ngayon na sobrang kitikiti. Ilan taon na ba yung mga anak nyo? 9 po tsaka 5. Eh sobrang kitikiti po yung lalaki. Parang malingat ka lang ng konti, na ano na po eh. Kaya doon po ako natatakot na kami. Sa asawa mong pangatlo ngayon, anong trabaho niya? Driver. Driver. O nga pala, makulit ako. Anong mensahe mo naman sa kanya para hindi ka na niya iwanan? Hindi naman po ako naghahanap na hindi iwanan eh. Ang akin lang po, sana pagdating ng panahon, huwag niya makalimutan yung anak niya. Yung kahit suporta lang. Hindi, ano ibig mo sabihin sa salita mo, parang hindi kayo in good? In good naman, kaya lang hindi ko pa, okay naman kami sa okay, kaya nga lang hindi pa talaga kami nagkita ng personally. Ay, hindi pa kayo nagkita ng Sa ngayon po, na nanganak po ako. Paano kanya biningbang kung hindi pa kayo nagkita ng personal? Hindi, ngayon po na nanganak na po ako. Okay.